Hi vlog, Hi welcome to Limay guys, I'm guys. sharing with you now our journey last March 29, 2024, which is Holy Week. The This is Philippines, my first time na makasama nila magpepenitensya, but Nigeria. second time ko na itong nakasama nila dito na nag Holy Week vacation sa Medellin, which is hometown ng father-in-law ko. And actually, as you can see here, papunta kami nito sa shrine na nasa mismong tuktok ng bundok kung saan makikita ang gagandang view talaga as in. And sobrang init nito. Pero mahangin siya. Mahangin kaya sa mga bata. While ongoing yung prayer, yung rosary I think, naglalaro muna yung mga bata sa gilid ng simbahan. Itong nakabronda tsaka itong lalaki, ito yung anak ko, and it's their first time na makihalubilo sa ibang mga bata, na at first time din nila itong nakitang mga batang ito. Nakikisali lang itong sa dalawang batang ito. I'm so happy kasi they enjoyed it. Madalas lang kasi kaming nasa loob pag nasa bahay lang kami. At tsaka yung routine namin is sa in-laws, sa side ko, yun lang. Hindi sila masyadong nakakapaglaro sa ibang mga bata sa labas kasi alam niyo naman ang panahon ngayon, masyadong delikado na, hindi katulad ng dati. So, going back to the Holy Week journey, maganda talaga dito sa Medellin kasi nakaka-refresh, at yung lugar ng father-in-law ko is malayo sa anong tawag dito, malayo sa kalsada pero accessible siya. You know what I mean? Yung parang remote na upgraded, remote area na medyo upgraded. At saka yung bahay ng father-in-law ko is katabi lang ng kung tawag dito, parang simbahan doon, pero dito sa atin is chapel. Oo. Tapos yung father-in-law is super religious talaga nila, as in katulad ng mama niya. And so anong tawag dito, mga tradisyon na sinusunod. And as you can see na po, nag-uumpisa na po yung aming penitensya nito, na penitensya na nakapaa. Naglalakad na nakapaa, paikot dito sa bundok kung saan nakalagak yung simbahan doon sa tuktok. So, medyo siya, medyo carry pa kasi pa to nakasemento pa. And as you can see, pero hindi po siya buong semento talaga yung dadaanan namin. Doon lang ito sa bago liliko papuntang bundok na talaga. Paakyat ng bundok. Ito is sa lang to ng simbahan, parang main road papuntang simbahan. At saka as you can see dito, yung may kasi tawag doon, may required na attire for both men and women, also for children and teens. So as for women and girls and white t-shirt tsaka palda. Actually dati dapat daw is all white sa for women is white yung t-shirt at white yung palda, or whole white dress, yun na hindi nakikita yung tuhod. Pero abang tumatagal daw, ina-accept na lang nila yung yung ibang, yung ganito, yung tawag doon, puti yung pangitaas, saka other color naman yung sa pangibaba na palda, pero at least mahaba daw. As long as mahaba, okay na. Pero parang dati lang talaga na mahigpit sila, na mahigpit. Tsaka kahit nakasimba lang, ordinary mass, ordinary Sunday lang, ganon, is talagang nakabronda yung mga babae. At saka dito, every station po kasi is luluhod sila. Luluhod po yung mga deboto. And then yung every month, yung mga lalaki is required sila na naka t-shirt, dapat puti din. At saka bawal po yung shirts, dapat
Pero as what I've said, dati lang yung required talaga na sisitahin ka talaga pag hindi ka nakaputi, ganon. Pero ngayon medyo na sila medyo strict na lang, hindi na yung strict talaga. kasi makikita dito na may ibang kulay na suot na damit ng mga tao. And as for seniors, hindi sila required na magpaa. Pinapayuhan sila na dapat naka-chanelas sila or sapatos or something na maprotektahan yung kanilang paa. At even sa pagluhod nila, na-advisean sila na magdala ng something na makakapagprotekta sa kanilang tuhod. Pero may mga seniors talaga na buong puso talaga yung pagpipinitensya nila na anong tawag doon, tinitiis talaga nila yung sakit na mararamdaman nila sa kanilang paa kasi talaga iba yung bato, 'di ba? Iba yung bato pag nasa bundok ka. Pag sa bundok parang matutulis, kahit tingin mo hindi, pero pag apak mo matutulis talaga. And ito na nga, papunta na kami ito na yung umpisa ng yung pinakapaan ng bundok na aakyatan namin, na iikutan namin. Nakikita nyo dito. Tsaka yung 4 years old ko, gusto na niyang magpaa dyan. So, pinayagan ko kasi nakikita niya sa mga tao. And very participative talaga tong 4 years old ko na ito. At saka, kung ano yung ginagawa ng adult na sa tingin niya ay tama or yung dapat na gawin, susundin niya. So ito na nga, ang haba, madaming tao ang nag-participate sa ganitong nila Dati daw, sabi ni husband, is napakaraming tao talaga. Pero ngayon, kasi nga medyo nag-evolve na tayo, yung ibang tao dito nagsilikasan na din, doon na sa syudad, ganun. Tsaka yung mga deboto talaga na matatanda na, yung pinaka-deboto, itong mga henerasyon na ito is second second or third, pero may mga naiiwan pa namang mga talaga yung mga ibig sabihin kung pa natin basically speaking is mga original ng mga deboto. Hindi ko masabing Tagalog, pasensya na. So ito yun nga, ang ganda talaga ng view dito, hindi ka mapapagod, hindi ka makaramdam ng pagod at init kasi mahangin, maaraw ang time na to, pero mas mararamdaman mo yung lamig ng simoy ng hangin. Kung hindi lang siguro, hindi mo iisipin na masakit yung aapakan mo or masasaktan ka sa maaapakan mo, hindi mo mararamdaman yung sakit. It's because of the weather. At saka, mararamdaman mo yung presensya talaga ng Diyos. Kasi, pag isa sa puso mo yung yung pagdedebosyon mo, 'di ba? Alam mo yun, you get what I'm trying to say. I'm sorry. Ayan na nga. So ito na yung I think second station or third. So ayan, paa namin yan ng paa yan ng 4 years old to Remembrance. yung maliit dyan. Watch it. So, iba talaga pag pang ilang henerasyon na. Kasi, may nakikita din ako ditong mga younger, tawag din mga teenagers na wala. Lang sila, punta lang sila doon picture, parang ganun lang, parang katuwaan lang yung ginagawa nila. Pero, sila lang naman yung nakikita ko, siguro, 1 to anong grupo dun? Isang grupo lang sila, mga hanggang 4 lang siguro yun sila, or 5 ba? Hindi ko alam. Pero, kalaunan yung dalawa sa mga yun, parang nakonsensya siguro, at saka yun, isinapuso at isinaisip na yung pagdedebosyon. So, ayan. Ang ganda ng view. Oh, di ba? Ang ganda ng kalupaan. Hindi ko to na-edit. Ayan. Kasi may hawak nito is, ang nagvi-video nito is my husband. At saka
naka-piggyback to ride niya yung ano ko, yung youngest namin na lalaki. Pero may carrier naman siya, naka-baby carrier, which is safety naman talaga. Yung, alam niyo yung carrier na may hip seat. Ganun yun. So, back to the penitensya story. Pagdating ko dun sa siguro pang 10 station na namin. Pang 10 station na namin. Kasi ang gilid nito, ang gilid ng bundok na to, yung ba na paano to. Ito makikita nyo may fins. Sa gilid niyan is quarry. Which is, masasabi ko talagang beautifully ruined. Beautifully ruined. Kasi ayan makikita naman siguro dito. Ayan, masisilip natin ng konti. Ayan. So, this is Mother. Hi, Mother. Ito na, tsaka yung eldest ko. So, ito na pala yung pang last station, which is kaharap na nito yung simbahan.